Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, isi-share ko po sa inyo yung latest requirements para po sa mga pauwi ng Pilipinas. So it doesn't matter guys if you are an OFW, visitor, tourist. Guys, ang pauwi ng Pilipinas, pare-parehas lang po ang requirements na hahanapin or kailangan yung ihanda. Ang daming gustong umuwi ng Pilipinas. Siyempre, to celebrate Christmas with family. Lalo na yung mga OFW na ang tagal na pong nanirahan sa ibang bansa. Guys, ito po yung mga kailangan nyong ihanda. Ang pinakauna nyo pong gagawin is to register po sa e-travel. Mandatory po to sa lahat po na pupunta ng Pilipinas. No matter po kung ano ang estado nyo sa ibang bansa. Basta po uuwi kayo ng Pilipinas, you need to register po sa e-travel. Nasi-search po ang e-travel sa Google. Type nyo lang e-travel Philippines or ilalagay ko po yung link ng e-travel website sa description po ng video na to. Guys, ang tip ko pala sa inyo, kung wala po kayong Philippine SIM card number, lalo na sa mga OFW dyan na matagal na sa ibang bansa or sa ibang Filipino na wala ng active Philippine number, kapag umuwi po kayo ng Pilipinas at nag-register po kayo sa e-travel, please, wag nyo na pong padaanin sa eGov.ph. Kasi pa nag-eGov.ph pa po kayo, kailangan nyo po mag-register ng inyong account sa eGov.ph at ma-activate po ang inyong Philippine number. Kasi yun sa number na yun guys, doon po sinisend ng eGov yung inyong code, yung inyong PIN, TIN, ganyan. So, ang dami pang proseso. And sa 3 days guys na palugit, kung hindi po ma-verify yung identity mo ng eGov natin, hindi po kayo makaka-proceed sa e-travel registration. And one time, it's happened na guys, 1 day na lang before trip ng ating kabayan, nag-download siya ng eGov.ph. And at dahil wala siyang Philippine SIM, bumili pa po siya ng Philippine SIM and nagpa-activate po siya ng SIM card. Kasi 'di ba kailangan pa yan i-register yung ating Philippine number. So nag-antay siya hanggang sa ma-activate and nag-register siya sa eGov.ph. And nag-antay ulit siya na ma-identify yung kanyang identity sa eGov.ph bago siya talaga makapunta ng e-travel. So, ang tagal ng process hanggang sa na-stress na siya, guys. So, I would recommend that go directly po sa e-travel website. Huwag na po natin padaanin pa sa eGov.ph. Pwede naman yan, guys. As long po na maka-generate po kayo ng QR code po ninyo. And ang pangalawa po na dapat yung i-prepare is, of course, your passport. Syempre yung passport natin guys, dapat hindi expired, hindi gusot. Basta may passport guys, alam mo naman yan. Lahat ng international travel kailangan ng passport. And yung pangatlo is yung boarding pass. Yung ibang boarding pass guys, kapag nag-check-in online kayo, nakaka-generate na po ng boarding pass online din after online check-in. But yung ibang passenger, mas pinipili po na sa airport po kunin yung boarding pass. So kung yun po yung process po ninyo, nasa airport po kayo kukuha ng boarding pass upon check-in ng luggage, it's okay po guys. And yung pang-apat po na requirements natin, para po sa may mga residence permit na po sa ibang bansa, then don't forget to bring your residence permit. I mean, nag-travel ako guys sa Pilipinas. My husband is always telling me, don't lose your permanent residence ID. Kasi once na gusto na natin bumalik ng ibang bansa, using your permanent residence card guys, wala nang tanong-tanong pa sa immigration, stamp po agad yan. Pero kapag winala nyo po yan, good luck po, hindi kayo makakabalik ng ibang bansa. Tapos sa may mga residence permit na po sa ibang bansa, kailangan nyo po yan dalhin together with your passport. And para naman po sa mga OFW na gusto pa rin bumalik ng ibang bansa, then make sure po yung visa po ninyo is valid siya upon exit and re-enter po sa ibang bansa. Again, kung saan ka man pong bansa nagtatrabaho. Ang paalala po, make sure po that you bring your overseas employment certificate o yung tinatawag po na OEC. Kasi even though may working visa ka po, kapag wala kang na-present na OEC sa immigration, kapag gusto mo nang bumalik sa bansa na pinagtatrabahuan mo, hindi ka po nila
papaalisin. So, ang dami pong na-offload because of that OEC. Ganyan po kahalaga ang Overseas Employment Certificate para po sa mga OFW. And kung ikaw naman ay OFW na, for good na sa Pilipinas ang pag-uwi, then no need po. You don't need to renew your visa, you don't need to verify your contract, to renew your contract, uwi lang po kayo. Madaling uwian. And the last one is yung flight ticket. So, syempre guys, wag natin yung kakalimutan, hindi tayo makakasakay sa aeroplano kapag wala tayong flight ticket. And don't worry guys, kasi ang immigration naman sa ibang bansa kapag palis ka, hindi na naghahanap or hindi na nagtatanong ng, bakit hindi to tollway? O bakit wala kang return ticket? Hindi guys. Basta present your flight ticket and okay na po yan. Hindi po yan kagaya ng immigration sa Pilipinas na napakadaming tanong. That is for today's vlog. I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Comment your question below. Sasagutin ko po yan. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo para ma-notify kayo if I have new videos about immigration requirements or for visa application requirements po. If you need assistance for your visa application, email me in this email address or follow my Facebook page. Yes po, I accept visa assistance. Guys, thank you so much and see you in my next vlog.